Hello Leo! Welcome back at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Leo. Kunin niyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makaka-relate tayo. Dalawa. Balik natin. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na to, sa deck na to, sa deck na to, o lalo na dito, yung Oracle card, kasi may mensahe dito na maaaring makarelate kayo. At universal kasi yung message usually ng Oracle cards. Hindi siya tied to a certain story. Guidance siya. Anyway, may kaparehas ka na core energy. Kalimutan ko na kung Aquarius ba yun. So, check nyo na lang check nyo yung Aquarius. Parang Aquarius eh. Indecision. Parang dead end. Hindi makapag-desisyon sa isang bagay. Pwede din naman na meron kayong balak na simulan, balak na gawin, pero nahihirapan kayong mag-breakthrough. Nahihirapan kayong parang suungin. Ang daming, pwedeng yung iba sa inyo, in-overthink, maraming in-overthink, basta indecisive. Pwede din naman na, yan nga, tumatawid sa isang lubid na medyo delikado. Nasa kayo, isang sitwasyon na hindi kayo agad-agad makakapagdesisyon kasi maraming factors ang kailangan i-consider para makumpleto yung pagdedesisyon. Lalagay ko lang siya doon, hindi nyo masyadong makikita yan sa frame. Explore natin yung dead end na yan. Nasa dead end si Leo. Pwede kasi na na Leo ka kasi, fire sign. Ito yan, oh. Merong um, bagong ideya o kaya halimbawa passion project na gusto mong simulan. Pero for some reason, hindi mo pa masimulan ngayon. Maaaring merong isang Aquarius, Libra, or Gemini na nasa paligid mo na kumukontra dito. Pwede din na hindi kumukontra, pero parang dama mo na hindi siya, natutol siya doon sa gusto mong simulan. Pwedeng nanay mo to, pwedeng older sister, pero pwede din na partner mo. Queen of Swords, very mataray siya. Mataray siya at masyado siyang parang for the lack of a better term, pakailamera. Parang mali yan, dapat ganito, dapat ganyan. So, medyo na ka doon, blocker siya doon sa gusto mong gawin o gusto mong simulan o doon sa bagay na iniisip mo palang gawin. Pwede kasing malaki ang impluensya ng tao na yan sa pagdedesisyon mo. Kung ikaw ay di pa nagtatrabaho, sa estudyante pa lang, pwedeng nanay mo yan. Merong aalis. Yung iba sa inyo pwedeng moving towards another place, pero hindi ka fully makapag-decide o hindi ka fully makaalis kasi uh, iniisip mo yung tao na to. Huwag masyadong maging stuck dun sa Libra, Gemini, Aquarius. Pwedeng iisa lang yung eksaktong Libra, Gemini, or Aquarius yung kausap nila or ka-deal nila. Pero, yun kasi yung default na default na signs na kaakibat ng Queen of Swords. Pero ito pag alis to, tas may King of Swords pa, mukhang it's a partnership na yung isa ay you are coming from yung reasonable plan o kaya reasonable option, pero yung partner mo parang daming kuda na excuse me lang po ang daming kuda, ang daming sinasabi, tas hindi kayo mag-agree to disagree.
Puwede din na extreme 'to, so maaaring konti lang, hindi kayo mag-agree to disagree sa plano sa investment, kung saan dadalhin yung pera, o puwedeng hindi mag-agree to disagree sa pagdating sa trabaho, sa ipon, pagdating sa kung anong saan i-invest yung pera. Puwede din naman na hindi kayo magkasundo kung magma-migrate ba kayo, in 5 years o magse-stay kayo sa Pilipinas. Puwede din na hindi magkasundo saan paaralin ng anak, o dadalhin ba natin siya sa abroad o dito lang siya mag-aaral, yung gano'n. Parang life altering. Merong isa sa inyo na parang may idea of a good future, as in confident siya doon sa idea niya na yun. Mukhang ikaw yun. Leo, fire sign ka pa naman din. Ikaw yan, no? Sandwiching that disagreement or yung pag-alis ay ang passionate energy. Oh, sabi ko na nga by disagreement. This is a disagreement card. Yung passion mo towards pursuing yung gusto mong gawin or yung bright idea mo ay medyo naiipit. Naiipit ng energy ng Queen of Swords in reverse na to. Parang ridiculous yung mga ideas niya. At least para sa'yo, Siyempre para sa kanya, hindi ridiculous yung mga ideas niya. Para sa'yo, unreasonable yung mga demands niya, unreasonable yung gusto niya mangyari, o libra nga yata talaga. Pwede kasi na yung nasa legal battle kayo, nagkabarangayan, pwede din naman na away siya when it comes to, yun nga, child custody, o pwede din naman na kung work-related ito. Feeling ko hindi eh. Pero pwede pa rin na work-related. Kasi Queen and King of Swords, yung partnership na yan parang soulmate partnership eh. Pero sadyang magkaiba lang kayo ng opinion minsan sa mga bagay-bagay o yung pag-analyze nyo sa isang sitwasyon ay magkaibang perspektibo. Not necessarily na mas maganda yung isa over the other, pero syempre, para sa inyo, yung idea nyo, mas maganda doon sa idea ng isa. Tapos, hindi matanggap ng isa na parang ridiculous yan, unreasonable. May kinalaman yan sa pag-alis eh. Hindi ko alam kung magre-relocate yung iba sa inyo, mag-work overseas, o nasa overseas kayo, babalik na kayo ng Pilipinas. Pero, mukhang ikaw, Leo, ikaw ay parang meron kang gustong simulan, may gusto kang gawin, meron kang parang epiphany, grand epiphany, pero ang core energy mo kasi tandaan mo, indecision. Parang nasa dead end ka na. Hindi ka makapag-decide o kaya naman na hirap ka nang i-traverse yung path na yan kasi parang mahulog ka dyan. You die. Pwede kasi na ex mo na tong si ano eh. Ex mo na yung Queen of Swords, yung Libra, or Aquarius. Not necessarily Libra ha, pero by default Libra siya. General to eh, maraming makaka-relate. So, hindi lahat ay not all the time may mape-perfect ko yung match nyo at ang dami yung tao na Leo. So, justice, I don't know, legal battle. Pwede din kasi nga na ex mo siya, tas parang ngayon na nagiging parang peaceful ang lahat, at ngayon na kayo nagkakapatawaran, ngayon na may closure, ngayon na nagkakaayos. Pero, yung isa sa inyo hindi pa siya ganun ka-ready or medyo hindi niya pa nakikita yung pag-aayos. May ano pa eh, hindi pagkakasundo dun sa plano, bagong plano na naisip, hindi pa ganun ka magkasundo. Sa ngayon, may hirap ka pa mag-decide, and kung ikukonsulta mo yung plano mo, hindi siya sasang-ayon or hindi siya sasang-ayon agad. Pwede medyo matagal-tagal bago siya sumang-ayon. Pero sa ngayon, it's not that easy na kumbinsihin siya. Pwede din kasi na ano to, yung pag-alis na yan is breakup na talaga. Pwede kasi na lagi kayo nag-aaway, hindi na kayo magkasundo, magkaiba kayo ng
priorities o magkaiba na kayo ng values in life. Tingnan mo 'to, oh, kung titingnan mo yung reading, tingnan mo siya, bumubuga siya ng usok. Usually kasi ang Queen of Swords siya yung ano, eh, parang matabilang dila, pasmado ang dila, yun ang sabi ng iba. Masyado siyang masakit magsalita na nakakalimutan niya na may pakiramdam din yung isang tao. Tingnan mo yung usok niya papunta this side. Ta's eto naman yung King of Swords na supposedly partner niya, nakatingin na sa ibang direksyon. Nakatingin na siya dun sa plano niya, Knight of Wands. Gusto niya na magsimula o kaya magsimula ng iba, magsimula ng bago. Actually, itong Knight of Wands na yan, tao din to eh, Knight of Wands. Pwedeng kaparehas mo, Leo sign, pero mas bata sa'yo, o pwede din naman na parang kikita mo yung sarili mo sa kanya. Pero not really kasi hindi mo siya ka-level in a sense na, yun nga, pwedeng mas bata. Pwede nga estudyante, eh, very extreme yun. So, medyo hindi ko alam kung ikaw tong King of Swords. Kasi Libra, Gemini, Aquarius din yan. Somebody who is reasonable. Alam niya yung parang sane ang kanyang decision making in life. I don't think it is you, unfortunately. Pero just take what resonates and kayo na bahala kung kayo man to o kung sino man kayo dito sa spread dito. Kasi pwedeng kayo din to o yung bata na tinitingnan nung mas matanda nung king. Sinasabi ko na I don't think it's you kasi ang core energy mo yung indecisiveness. Kung king ka and sure ka dun sa plano mo, dun sa idea mo, hindi ka dadating sa part na hindi ka makapag-desisyon. O pwede din naman na magaling ka mag-desisyon pero sadyang this time around, ang hirap mo lang mag-decide kasi nga may mga tao sa paligid, pwedeng isang tao lang, na hindi ka fully pa makawala sa kanila. Nasabi ko na pwedeng break up, puwede din kasi na magka-come into a conclusion na yung ano niyo, yung legal battle niyo o kaya yung legal yung pag-aaway niyo. Tapos magsisimula na may isang magre-relocate and may isang aalis sa poder, puwedeng alis ng bansa 'yan at magsisimula ng panibago. Parang pipick upin mo yung mga broken pieces and you will start again. Kung ikaw ay nasa punto na hindi pa makapagdesisyon kung aalis this month, medyo matagal pa yung, kasi kung pag-alis yung hindi mo mapagdesisyonan, ibang deck to meron dito yung aalis na talaga. Tapos, once na makaalis, meron ng healing. Magsisimula na ang healing once makaalis. So, kung at this month, hindi ka pa rin nakakapag-desisyon kung aalis ka, once na makapag-decide ka makaalis, dun pala magsisimula yung kapatawaran, pagpapatawad, or yung healing nga na sinasabi ko kanina. Kasi itong star card, ano yan eh, parang wishing upon a star, parang ano yan eh, parang ang sad nung nangyari sa akin, pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Malungkot pero kakayanin, parang ganun. Yan yung energy ng star card eh. Masakit, matagumpay ako pero may kapalit na lungkot din. May nawala, parang ganun. Nakakalungkot na lagi kami nag-aaway, yung ganun. So parang what used to be a soulmate, yung kilig na medyo nag-die down siya. Eh may lungkot din dun eh, 'di ba? Meron ding parang what happened to us, yung minsan mapapaisip ka na lang ano nangyari sa atin, ano nangyari sa akin, bakit parang um, leaving ulit. Eight of Cups, saying na parang ako naman, time ko, time ko na to, time ko para sa sarili ko to, na-realize ko na yung action or yung mga binibigay ko dapat i-channel back ko sa sarili ko. Pwedeng ganun. Magsisimulang muli, pwede din na naubusan ng pera. Pwede kasi na itong relationship na to nag-cost siya ng nag-cost siya ng financial burden o pwede din na nag-cost siya ng kung may legal battle nga, kung nakarelate ka dun sa legal battle, pwedeng nagkaroon ng matinding gastos na hindi mo inaasahan o gastos na talagang financial toll sa'yo. Kasi
Ang upright nito, it's a life well lived. Everything is perfect, everything is falling into the right place. Pero para maging reversed yan, parang merong may lesson na may lesson na bitbit mo, and yun yung dala mo moving forward, and it was not easy to lose that amount of money. Sorry sa ingay na naririnig nyo. Patahimikin lang natin ng konti. May yan, may dumadaan na dog. So, yung mga aso ng kapitbahay namin. Oh, mga aso ng kapitbahay namin very active. Usually ganyan sila pag may dumadaan na stray dog. Under the moonlight siya, oh. Under the moonlight, aalis siya. Siguro yung iba sa inyo, hindi masyadong ini-express, o pwedeng yung partner nyo, hindi ini-express na they're no longer happy, na hindi na nag-work para sa kanila relationship, and so they would leave kasi parang tingin nila ito yung makabubuti para sa kanila. Actually, pwede din na ikaw yung aalis eh. Pero why do I feel like yung partner mo yung aalis? Feeling ko ikaw to eh, yung pasmado ang dila. No offense, Leo. Pero, yung energy kasi ng Leo ay very, minsan, me. Very me. This is what's right. This is what I think is right. I should do this. I should show myself to the world. Very confident kasi si Leo. But sometimes, admit it or not, it may be to a fault. So, ngayon, kung meron kang pinagdadaanan na breakup o kaya patuloy na disagreement, medyo yung sakit na napipick up ko dito, as in sakit pain na napipick up ko sa reading mo, Leo, it's more of yung alam mo yung hindi siya yung sakitan na pain, literal na sakitan na pain, hindi siya yung bangayan na pain, pero yung silent na pain, tahimik na ini-stab ka, sinasaksak ka. Alam mo yung example nun ay, hindi ko sinasabi na ito yung nangyayari sa'yo, pero example nung silent pain na yun is, you are in a relationship pero hindi na kayo nagkikita sa loob ng bahay. You are in a relationship pero deep inside parang hindi nyo maamin sa isa't isa na hindi nyo na bet ang isa't isa. Hindi, wala na, the love is no longer there. Wala na yung spark. Tapos, parang you're together for companionship na lang. Yung ganun, you're very much alike. Parang parehas kayo mag-isip. Pero, parehas kayo matalino. Paminsan lang naman kayo mag-clash, pero this time around, parang yung clash na yun, parang nagkaroon na ng realization na we were just companions. Parang dati, we were soulmates or we think we're soulmates. Pero ngayon, that soul, I can't feel that soul anymore. Parang ganun. So, bloom in the mud. You will blossom into something delightful. And the future. And yung circumstances na nasan ka, pwedeng mag-iba, pwedeng negative, pwedeng it would bring you down, pero it will just make you a better person. Very, very cliche, pero yun ang message sa'yo ni universe. Kasi anything that you are encountering na messy right now, it would shape you into somebody na stronger. It will shape you into somebody. You will blossom into something beautiful. Parang ganon. Hindi naman nagbabago yung uniqueness mo. Hindi naman nagbabago yung how great you are as a person. It's just that merong circumstances na magpapaiba ng kung paano mo titingnan ang buhay mo. Parang ganon. So, yun. Okay lang yan kung indecisive ka pa rin after this reading or hindi ka pa rin makapag-desisyon kasi I feel like the universe will do something para tuluyang makaalis ka. Justice will be served. May pag-aaway pa rin. And it may not be this November pero may pag-alis na mangyayari. So, iwan ko na yun doon. Leo, salamat sa pagbisita. Like, share, subscribe naman po.
Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.